Ang ating paunang kwento ay pinamagatang, ang paghahanap sa kayamanan ng dragon. Ang bida sa ating manhwa ay si Elric Melvinger, siya ay nakakaranas ng sakit na kung tawagin ay blockage disease. Ito ay sakit kung saan ang mana ng isang tao o individual ay hindi makadaloy ng malaya sa katawan ng isang magic user. Ang sakit na ito ay wala pang lunas, na kahit ang Royal Magic Hospital ay walang kakayahang gamutin ito. Kaya lubos na lamang ang pagkalugmok ng ating bida dahil kailanman ay hindi na siya makakagamit pa ng magic kung ito'y mananatili sa kanyang katawan. Bumalik na ang ating bida sa paaralan ng magic at lumabas na rin ang resulta ng kanilang exam. Nakakuha ang ating bida ng pinakamataas na score sa mga theory tungkol sa magic, subalit bigo pa rin siyang nakapasa sa pagsusulit sa kadihilan ng bagsak ang nakuha niyang marka sa magic performance, gaya ng pag-atake gamit ang magic at pagdepensa gamit ang magic. Ito na ang pang-apat niyang pagbagsak at maari na siyang mapatalsik sa paaralan. Lubos ang kanyang pagkadismaya sa kadahilan ng ginawa naman niya ang lahat at alam niyang siya ay sobrang talino sa magic, na kahit hindi siya nakakagamit ng mana ay mabilis naman niyang madetect at maunawaan ang magic higit kanino man, subalit dahil sa kanyang sakit ay hindi niya maipakita at magamit ang kanyang talento. Siya ay napatingin sa statwa ng kanyang lolo na kilala bilang Eusden Melvinger na may title na The Hero of the Great Demon War at ang nagtayo ng Eusden Academy na kung saan malapit na siyang mapatalsik. Tuwing siya ay nakikita ng mga estudyant ay palagi na lamang siyang iniinsulto dahil sobrang layo ng ating bida kumpara sa kanyang lolo at pamilya na kilalang pinakamagagaling pagdating sa magic. Gayunpaman ay hindi parent siya nawalan ng pag-asa at patuloy na naghanap ng lunas sa kanyang sakit. Habang siya ay naghahanap biglang dumating ang kanyang kaibigan na galit at siya'y binatukan, dahil madalas gamitin ng ating bida ang pangalan nito sa tuwing siya ay iniinsulto ng mga kaklase. Sean Nerester ang pangalan ng kaibigan ng ating bida na kabilang sa 6 big families na bumubuo sa hexagram na nagpapatakbo sa Magic Tower. Sa kanilang pag-uusap ay may nilabas na dokumento si Sean na naglalaman ng detalye patungkol sa exploration ng isang dragon nest, at gusto ni Sean na isama ang ating bida sa gaganaping exploration. Nabuhayan ang ating bida nang malaman ang balita sapagkat ang mga dragon ay ang pinakaunang pinagmula ng magic at maaring dito rin mahanap ang makakaluna sa kanyang sakit. Sa kanyang obserbasyon gamit ang kanyang matalas na pag-iisip na pag-alaman niyang ang dokumento mali ang tinuturong lugar ng mapa kung saan matatagpuan ang dragon nest. Mabilis naman ang pagkabiglang reaksyon ng kanyang kaibigan at tumingin sa paligid para malaman kung may nakarinig ba sa sinabi ni Elric. Pinalaan ni Sean si Elric na magdahan-dahan sa pagseselite sapagkat baka may makarinig ay malaking gulo iyon sa kadahilan ng malaking tao ang kanilang mababangga. Dahil ayaw magpaawat ng ating bida na isipan na lang ni Sean na gumamit ng magic para ma-isolate ang kanilang usapan at sila lang ang makarinig. Sa isolation magic na ginawa ni Sean pinakita doon kung ano ang nakamarka sa mapa. Ito ay isang malaking crack sa lupa na may dumadaloy na malaking agos ng mana na tinatayang 100,000 taon nang naipon at talagang kung iisipin ay dito talaga matatagpuan ang Dragon Nest. Ngunit pinaliwanag ng ating bida ang principles of mana stream na ito ay mula sa taas pa ibaba, malawak hanggang sa sumikip at sobrang init hanggang sa lumamig kaya naman malabong manirahan ang dragon doon. Hindi makapaniwala ang si Sean sa sinabi ni Elric na walang Dragon Nest doon. Itinuro ni Elric kung saan matatagpuan ang totoong Dragon Nest na matatagpuan sa Caragul Cave. Sa kuwebang ito matatagpuan ang pugad ng dragon na maaring naglalaman ng kayamanan gaya ng libro ng kaalaman patungkol sa ancient magic, mga ginto, mga diamante at malalakas na artifacts na magagamit ng user sa pakikipaglaban. Abangan! Sa susunod na yugto ng kwento. Ang masamang binabalak ni Dean para sa ating bida. Kung hilig mo ang mga ganitong kwento pindutin lamang ang subscribe or follow button. Ako ay nag-upload ng isa o higit pa sa bawat araw. Hanggang sa muli, paalam!